Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading, timeless, and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong energy ng person ninyo. So, ano ba nasa isip niya, nararamdaman, naisabihin sa'yo? Ano kaya ang energy niya sa mga panahon na to towards you? Spirit, guys, send me messages. Anong naisabihin ng person nila towards them? Malayo man sila sa isa't isa. Ano bang nais niyang ipahiwatig? Ano bang nais niyang sabihin? Ano bang energy niya towards them? Okay? Sa mga panahon na to, may isip ba sila ng person nila? Ano kaya nais niyang sabihin? Ayan, medyo maraming lumabas. Ito, I want to tell you how I feel. Nais ka niya makausap, no? Kasi gusto niya sabihin sa'yo kung ano nararamdaman niya. I remember every detail of that day. Ano ba yung day na yon? Day na nagkahiwalay kayo o day na nagkakilala kayo? Day na magkasama kayo? I want to feel that way again. Ayan. Gusto niya talagang maramdaman muli. Siguro yung mga sweet moments ninyo o yung masasayang araw ninyo o maramdaman yung talagang yung full of love. You came closer than anyone. Ikaw kasi yung mas naging malapit sa kanya. Baka mamaya talaga minsan ito yung naging close friends ninyo, tas naging kayo. I wish I had treated you better. Yun lang. Ano bang ginawa niyang pagtrato sa'yo? Tingnan natin ngayon ano pa ba ang energy ng person niyo towards you. Spirit, kahit ano pang energy ng person nila towards them, mga naisabihin, nararamdaman. Yan, dami. Knight of Pentacles, gusto kanyang puntahan. Gusto niya mag-reach out sa'yo. Gusto niya sabihin kung anong nararamdaman niya. Six of Swords. Nagtatry siyang mag-move on. Pero ikaw pa rin ang nasa isip niya. The Moon. Maari kasing marami ka pang hindi nalalaman sa taong to. Na siguro sa mga panahon na naging kayo, kaya nga hindi kanya treated better. Kasi maaring hindi siya naging totally open pa sa'yo. Marami pang medyo mysterious pa or hindi pa niya talaga ino-open up yung sarili niya sa'yo. Kaya feeling mo na itong taong to, di ba, parang hindi totoo sa'yo or minsan feeling mo na parang bakit ganun siya, bakit kami na pero hindi siya nagsasabi, hindi siya masyadong nagkikwento, hindi siya nag-open up, yung mga ganun ba. Kaya sobrang, nasaktan ka niya ng husto. Dahil para sa'yo, di ba dapat kailangan magtutulungan, understanding, pero paano mo siya mauunawaan kung hindi siya masyado nagsasabi sa'yo kung mga problems niya, ganyan. Maaring yun yung naging dahilan kung bakit kayo nagtalo. No, kaya siguro parang yan. Pero sobrang attracted siya sa'yo. Attracted sa'yo ng gusto tong taong to. Bukod dun sa Knight of Pentacles, Knight of Cups, gusto ka niya talagang puntahan. Gusto niya ipahayag sa'yo yung nararamdaman niya. Humingi na yan ng payo sa iba. Parang ano bang gagawin ko, tong taong to, gusto ko talaga siya makita, makasamang muli. Ayun no, I wish I had treated you better. I want to feel that way again. So gusto ka niya talaga makasama muli. Natimbang na niya sa puso't isipan niya
No, ibig sabihin niyan, hindi na, kasi siguro dati puro mind yung pinapairal niya. Pinipigilan niya yung true feelings niya sa'yo. Yun nga, parang pigil na pigil yung true feelings niya sa'yo. It's more of mind na parang marami siyang kinakatakot. What if, di ba, umusad pa yung inyong relasyon? What will happen in the future? Marami siyang mga worries, fears, and doubts. Siguro itong taong to, nasaktan na rin to before. Kaya naman pagdating sa'yo, kahit na gustong-gusto ka niya, I want to feel that way again. Pigil na pigil yung damdamin niya. Ipahayag yung damdamin niya. Kaya naman, this time, I want to tell you how I feel. Eight of Pentacles, sobrang tatrabaho lang siya, nagpapaka-busy, para hindi ka masyadong maisip, pero ganun pa rin. I remember every detail of that day. Seven of Cups. Siguro ito yung iba't ibang mga options kung paano kanya i-approach. And it will be a wish fulfillment para sa taong to na makausap ka niya, na muli kayong magkasama, na mabigyan ng pagkakataon na talaga maipahayag na niya yung tunay na damdamin niya sa'yo. Bottom of the deck, Seven of Wands. Yan, magpupush to. Ibig sabihin talagang magsusumikap to. Gagawin niya ang iba't ibang mga paraan just to reach out to you, just to find you, and just to tell you how much he or she feels about you. Siguro ang nangyari dito is tong person na to, nasaktan na to before. Sobrang nasaktan sa kanyang past relationship. Kaya naman na nagkakilala kayo, kahit na may nabubuo talaga na matinding damdamin para sa'yo dahil doon sa takot na baka muling mangyari. Diba? Ang dami niyang mga worries, ang dami niyang parang hindi naman dapat i-compare ka doon sa nakaraan niya. Pero nababalot siya ng takot. Kaya nandito yung moon. Nababalot siya ng takot, kaya hindi niya totally maipahayag sa iyo kung ano yung nararamdaman niya. Ayaw niyang aminin sa sarili niya na talagang nahuhulog siya ng husto sa iyo. No, parang, kaya ngayon, ang pagtrato niya sa iyo is parang medyo cold, yung ganon. Yung kala mo, parang wala siya talagang feeling sa iyo, pero deep inside, kaya yun yung I wish I treated you better. No? Pero sobrang attracted siya sa'yo. Hanggang na siguro nagkahiwalay na kayo, na hindi niya nasabi sa'yo yung tunay niya nararamdaman. But this time, this person, kapag mabigyan ng pagkakataon, talagang magpupursige yan to reach out to you. Dahil gustong-gusto niya talagang bumalik sa'yo, kausapin ka, pahayag ang kanyang damdamin at mag-offer ng isang more stable relationship or connections. And it will be a wish fulfillment para sa taong to na muling makasama ka because I want to feel that way again ang sabi niya. Gusto niya muling maramdaman yung saya, lalo na nung makilala ka niya. Maybe this time, hindi na siya, mag-open na siya sa'yo. Hindi na siya matatakot pa ipahayag ang kanyang damdamin. Hindi na siya natatakot pa na talagang ipahayag yung kanyang pagmamahal. At aminin sa sarili niya at aminin sa'yo na talagang na-in love na siya sa'yo. Na dati, sobrang pigil na pigil. No? So, maaaring ganun ang nangyari dito sa taong to. Spirit guide, send me messages. Love message. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. O kaya wag kayo wala ng pag-asa about love. Just stay optimistic. Natural naman minsan nagmahal ka, nag-take ka ng risk, nasaktan ka, pero maaari kasi hindi talaga yung taong yun ang para sa'yo. Just stay optimistic with your love life. If you're manifesting that your person is coming back to you, maybe, kung hindi ngayon, in its perfect timing, trust the process. Kung hindi naman siya para talaga sa'yo, maybe the new person, yung person na talagang he really deserves. And it will come in the right way. Kasi baka mamaya,
you are not totally healed pa, o kaya naman baka mamaya, may mga proseso pa talaga si God o ang universe na kailangan mo mapagdaanan before the right time, the right person will come into your life. So, stay optimistic. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.